Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po yung mag-umpisa na. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong tao na ito na hindi po siya bobo at hindi po siya gago at lalong-lalong hindi po siya nadisbar, mga kababayan. At ito po'y tinatawag po na isa rin pong asong ulol di umano. At kumakain din po ito ng sarili niyang suka di umano, mga kababayan. At dito po ay matapang po, napakatapang at hinahamon po ang Vice President Sara Duterte nitong tao na ito, mga kababayan. Patawad po, mga kababayan, patawad po. Dahil ito pong tao na ito ay wala na pong patol. Pero pinatulan po natin. Patawad. Dahil po masyado pong matamil, mga kababayan. Para po yung nasa Malacanang na tinatawag na tagapagsinungaling. Ito rin po, mga kababayan, ganun din. Magkakasama po ito, magkakagrupo, mga kababayan. Ito mga asong ulol, mga kababayan, hindi bobo, hindi tanga, at tagapagsinungaling. Iisang grupo yata ito, mga ito. Hindi po ba? Umpisa na po natin ang hamon, mga kababayan. Ito po siya. Panoorin po natin. Tumangging magpadala. Umandar na naman ang hallucination nitong si VP Sara at sinasabi niya isang taon ng galit ang mga Pilipino sa pagkidnap daw at pagkakakulong ng kanyang ama. O, asan? Asan ang galit? Ha? Magtawag ka, hinahamon kita ngayon na VP Sara. Magtawag ka ngayon ng rally niya sa EDSA. Tawagin mo ang lahat ng mga galit na Pilipino. Tingnan natin kung merong pangkakampi sa'yo. O sige na, magtawag ka ngayon para malaman natin na ang sinasabi mong yan ay isang katang-isip lamang sa'yo. Hallucination sa'yo yan. Galit ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon ay abala sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi nila iniintindi yung pagkakulong ng tatay mo. O, hindi naman siya inosente. O, di ba? O, magtawag ka ngayon ng rally, hinahamon kita. Napakalakas din ng ilusyon ni VP Sara na magdeklara agad ng planong pagtakbo ng 2028 bilang presidente. Habang ang lahat ay abala sa pagharap sa hamon ng buhay at sa lahat ng mga tinatahak ng mga problema sa buhay, ay abala naman si Sara sa pagdeklara ng kanyang pagka-presidente sa 2028. At napakataas pa ng kanilang palagay sa kanilang sarili na number 1 daw siya, na siya ang pinakamalakas na kandidato. Ha? Asan? Hindi ka iboboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano sa buong Pilipinas kasi gusto mo ipatapon ang bangkay ni President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Gusto mong ipapatay si BBM, gusto mong ipapatay si Lisa, gusto mong ipapatay si Martin. Paano ka naman iboboto? Ngayon, ito naman mga Dilawan at Pinklawan, hindi ka rin nila iboboto sapagkat meron silang kandidatong sarili nila. Andyan si Madam Leni, andyan si Kiko, andyan si Bam, andyan si Coco Pimentel, andyan si Risa Hontiveros. Bakit ka naman nila iboboto? Ang Philippine politics is divided only to two major camps, Marcos and Aquino. So either dyan lang ang mananalo. Kaya lang nanalo yung tatay mo noong 2016 kasi dinala siya ng Marcos. Kaya ganon. Ngayon, saan ka pupulot ng boto? Yun namang mga leftist, ayaw na ayaw rin sa'yo dahil galit sila sa'yo. Ngayon, sino aasahan mo? Yung INC? Bakit? Ha? Ang INC, iboboto ka niyan, dadaling ka niyan, pag nakita nila na ikaw talaga yung pinakamalakas. Pero kung hindi, siyempre, hindi ka rin nila dadalhin. Ngayon, yung ibang mga partido, hindi ka rin nila dadalhin sapagkat mas makikianib yan o magko-coalition yan doon sa administration or doon sa opposition. Kasi, siyempre, para meron silang mga kandidato sa kanilang senatorial slate. Kaya, hindi ka pa rin nila dadalhin. Kaya, yung sinasabi ninyo na number 1 ka, pinakamalakas ka, napakalaking ilusyon at kasinungalingan yan. Saan ka pupulot ng boto? Sa Davao lang. Ilan lang yun. Hindi ka paabot ng 5 milyon. Umandar na naman ang hallucination nitong si VP Sara at sinasabi niya isang... Yan po, mga kababayan, napakarami pong hamon at minamaliit pa po ang BP Sara at ang suporta po ng mga Duterte.
mga kababayan. Bakit ka naman papatulan ng Vice President? Sino ka ba? Una-una, na-disbar ka. At pangalawa, kainsuka ka. Hindi po ba? Una-una, wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo. Yung mga sinusuka mo, kasama mo ngayon, nilalamon mo pa. Hindi po, sino ka? Para patulang ka ng Vice President. At ang Vice President, hindi mananawagan niya para dalhin ang mga Pilipino na supporters niya at sumusuporta sa mga Duterte para dalhin dyan sa EDSA para sa'yo, dyan sa hamon mo. Hindi po ba? Saka sino papatol sa'yo? Pambihirang buhay yan. No? Papatulang ka ba? Hindi po ba? At yung sinasabi mo suporta, Gadon, huwag ka mag-alala. Darating yon. Napakarami na nga. Yung sinasabi mo na walang kapanapanalo at meron ka pang binabanggit ng Vice President ay mahinang-mahina dahil magkakasama na kayo. Pati mga makakaliwa kasama nyo na. Pati dilaw, pink, di ba? Pati liberal at pula. At sinasabi mo pa na walang boboto kay BP Sara. Ang mga Ilocano ay boboto lang at hindi iboboto si BP Sara ng mga Ilocano? Ba, nakakasiguro ka ba? Hindi naman lahat ng Ilocano ay bangag. At hindi naman lahat ng Ilocano ay bobo. Nakatulad mo yata na hindi nakakakita ng katotohanan sa nangyayaring laganap na korupsyon at pamumulitika. Yung ginawa nga lang kay dating Pangulong Duterte, abogado ka, hindi ka na nga pala abogado, na-disbar ka na. Yung mga abogado, alam na mga abogado kung ano ginawa kay dating Pangulong Duterte. Palibasa ikaw kainsuka, wala ka nang tinitingnan dahil wala ka nang pupuntahan. Real talk. Kakapit ka na dyan eh. Hindi ba, Gadon? Wala ka na kasing pupuntahan, na-disbar ka. Hindi ka na abogado. Saan ka pa pupulutin? Pag hindi ka pa humimod, pag hindi mo pa hinimod ang amo mo, pati ang kanyang wet po, kailangan mo himurin at lahat ay gagawin mo para hindi ka mawala dyan sa posisyon mo dahil wala ka ng pakinabang. Pagka ikaw ay natanggal dyan, wala ka ng karir. Meron kang karir. Siyempre, magninegosyo ka. Marami kang pera eh. Katulad ngayon, ang lahat po ngayon sa binagoong Pilipinas ay may issue ng korupsyon. Marami kang maiipon. Wala kang karir sa pagiging abogado dahil na-disbar ka. Ang karir mo na lang, negosyo. Hindi ba? At ang pinakamamigat, makapagnegosyo ka kaya sa dami ng ginawa mo sa pamilya Duterte na panglalait at pambabatikos na walang paks, basta sinisiraan mo lang. Sa tingin mo, Gadon, pag nanalo si BP Sara at naging presidente, saan ka kaya pupulutin? Katulad nung tagapagsinungaling at yung isang pambansang sundalong kanin at yung tinatawag mo na Risa Hontiveros at si Dilima at ang mga dilaw. Saan kaya pupulutin? Puro halos may issue ng korupsyon. Pati si Hontiveros na ang kanyang mga insertion. Hindi ba? Gadon, saan kaya kayo pupulutin pag naging presidente si Inday? Gadon. At kailanman ay hindi ka papatulan ng BP Sara. Hindi po ba? Ang Vice President, inuuna niya ang kapakanan ng taong bayan. Kapakanan. At kailanman, hindi mo mapapasunod ng Vice President sa mga plano mo, mga kababayan. Kasi alam naman po natin yan eh. Kaya po naghahamon yan. Mananawagan si BP Sara. Mananawagan. Ang suporta naman po ng AFP at PNP ay wala naman po sa mga Pilipino. Hindi po ba? Kung ang Pangulo ay buang, bangag ayon sa kanyang ate. Di po ba? Pwede po nilang gawin, may senaryo, komento na inyong lingkod. Hindi ba pwedeng gawing political? Kung nananawagan ng Vice President na mag-aklas at mag-rally, hindi ba pwedeng gamitin ito ng isang presidente na may issue ng pulburon? Hindi po ba? Pwedeng gamitin na pinababagsak ang kanyang gobyerno at pwede siyang magdeklara
Katulad nung ginawa ng kanyang tatay? Hindi po ba? Baka mag-martial law. Hindi ba yan ang plano nila, di umano? At yung sinasabi na pinapapatay daw po ni BP Sara si Marcos, si Lisa at si Tambaluslos. Hindi po ba bobo ito? Ano po ba sabi ng Vice President? Kung siya'y mamamatay, kung siya'y papatayin, hindi siya po pwede na walang mangyari na parang yung nangyari doon sa iba na tinodas lang at hindi nakagante. Yun ang ibig sabihin niya. Kung siya'y matotodas, siya ba'y natodas? Di ba hindi? Natodas ba yung sinasabi mo? Di ba hindi rin? Di po ba logic? Hindi ba bobo ito? Kung siya'y machuchugi at siya'y papapatay, buhay na buhay siya eh. O, meron bang natodas? Wala naman ah. Hindi po ba? At yung sinasabi din po niya na ipauhukay daw po, ipatatapon yung kanyang tatay na nakalibing at pinalibing dahil po sa isang presidente na taga Mindanao. Di po ba? Nanindigan para ilibing ang kanyang ama. Sa napakaraming presidente nagdaan, hindi na ilibing ang kanyang ama. Panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Erap, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, hindi na ilibing. Sino lang po nanindigan? Si Duterte. Hindi po ba? Sa tingin mo, hindi lang po si Sara, hindi lang ang Vice President ang gustong ipatapon niya sa West Philippine Sea. Magpa-survey ka. Alamin mo, Gado, kung gaano karami ang may gusto na pati ikaw ay gusto na rin ipatapon. Di umano. Lahat kayo, di ba? Kung si Cara David nga lang tatanungin mo baka isama ka na rin sa wish. Sa wish at dasal ni Cara David. Gadon, baka maisama ka na. Hindi ba? Hindi lang yung matandang Marcos ang may problema sa mga Pilipino ngayon. Lahat kayo, isinusuka na ng mga Pilipino. Hindi po ba? Gadon, ibang klase ka. Patawad po mga kababayan dahil po itong ating kinumentuhan ay wala na pong silbi. Kumbaga sa isang politika, mga kababayan, kailanman ay hindi na mananalo ito kung tatakbo man. Kahit po barangay tanod, baka hindi na po ito kunin. Kahit po konsyal ng barangay, baka na hindi na po ito manalo. Baka nga pati sa TODA yung mga TODA, baka hindi na rin po tanggapin ito mga kababayan. Kasi nga, si Larry Gadon ay hindi po bobo. Hindi rin po gago. At lalong-lalo po, hindi po siya tanga. At lalong-lalo rin hindi siya sipsip. At hindi po siya kain suka. At lalong-lalo hindi po siya nauulol. Di umano. Hindi po siya. At hindi rin po siya na-disbar, mga kababayan. Yan po si Larry Gadon na napakakapal po ng pagmumuka at naghahamon pa. Mga kababayan, ang hamunin mo yung tagapagsinungaling. Yan, magbakbakan kayo. At yung tinatawag na sundalong kanin, yan, bagay na bagay kayo niyan. Yan, magbangayan kayo na magbangayan. Hindi po ba? At kami, katulad ni Kamanong, mag-iintay na lang kami kung yung mga susunod na kapalaran ninyo kung saan kayo pupulutin. Dahil ngayon nasa kapangyarihan kayo, matapang kayo nakapagsasalita, pero yung ginawa ninyo na serbisyo, kailanman ay hindi makakalimutan ng taong bayan yan. Yung dinala nyo kami sa politika at puro pagnanakaw. Sa tingin mo, Larry Gadon, pag wala na kayo sa kapangyarihan, hindi ba isa ka rin sa tae? Patawad po sa mga kumakain, excuse me po. Isa ka na rin tae. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po. At thank you rin po mga kababayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hersho ng Canada, kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Soli Didies ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan,
si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo pumapagawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating pong buong sambahanan at sa pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo. At ang ating mga ex-marine, ating mga soldiers, ay maingatan po tayong lahat sa kapamakan. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyo pong mga dasal. At tiis-tiis lang po tayo at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!